negosyo ay nagsisimula sa isang ideya. Narito ang mga business ideas na kakaiba pero pumatok sa masa. Kaya naman, malaking kita ang resulta. Masarap at abot kaya ang mga Cali Burger talagang patok sa masa. Natikman mo na ba ang trending na burger na ito sa Marikina? Say hello sa tender and juicy chicken burger. 12,000. Hindi ako naniniwala nung una na sisikat agad kahit wala ng panggatas yung anak namin. Binigay na namin. Nung nakita namin na binlog siya, doon nagsumikat yung brand namin. Tapos nagtuloy-tuloy na yung kita nung business namin. Sa matitingkad na kulay pa lang, tila busog na ang mga mata. Pero ang mga siomay na ito, may ibubuga pa sa palakihan. Yan ang makukulay na flavored jumbo siomay sa Taytay Rizal. Lasa talagang dynamite. Siya. Lasang manok po siya. Hindi siya yung lasa ng pangkaraniwang siomay. Hindi po. 20 pieces, 100. Yes, ma'am. Ba't ang mura? Para kumita rin po yung ibang mga gustong mag-reserve. Okay. Hindi rin po kasi namin siya tinitipid sa karne kahit anong mangyaring price increase sa market. Yung consistency ng isang produkto na meron kami, yun pa rin, simula hanggang dulo. Ngayon paparating na ang Pasko, hindi ba't napakasarap makatanggap ng regalo na mula sa puso? Yung alam mong iyong-iyo, katulad na lang ng mga personalized gifts na ito. Maganda, alam mo, parang mamahalin siya. Parang pag binigay mo to, hindi siya, chipanga. Kumikita po kami ng abot ng 6 digits, especially during the peak season. Mga companies, they come to us asking how we can give tokens to our clients or employees. Masarap at abot kaya ang mga Cali Burger talagang patok sa masa. Natikman mo na ba ang trending na burger na ito sa Marikina? Say goodbye muna sa burger patty and say hello sa tender and juicy chicken burger. Pero hindi lang sa lasa ito panalo dahil sa presyo ng isa. Dalawa agad ang take out mo. Teka, di ba naman lugi ang negosyo? Crispy sa unang kagat, malinamnam sa bawat lasap. Yan ang reaksyon na madalas marinig ni Shane tuwing may nakakatikim ng kanilang chicken burger. Ang burger na dati bestseller na sa menu ng kanilang resto, gumawa ng sariling pangalan at isa ng hiwalay na negosyo. Before kasi may business kami, tapos doon kami nag-develop ng burger menu. And then doon sa burger menu na yon, may friend kami na tinikman yung burger na yon. Tapos sabi, masarap, napakasarap. So napag-isipan namin na ilabas siya, yung burger, into another brand. 2018 ang sinimula ni Shane at ng kanyang asawa ang kanilang burger business. Gumawa ng bagong brand na ang focus, manok. Yung burger na hindi pati ang gamit kundi totoong chicken fillet. Kahit saan ako pumunta, pag sinabi mong chicken, uy, pagkain ng lahat eh. Kaya ang huge ng market niya. So nung ginawa namin siyang burger, doon nakita ng market na masarap pala siya, yung chicken na burger. Confident si Shane sa kalidad ng kanilang chicken burger. Pero alam din niya kapag Cali Burger, buy one take one ang labanan. So we are the very first in the Philippines that offer this buy one take one chicken burger. It's a 100% chicken, kaya feeling ko yun yung nagpasikat sa amin. For only 138 pesos, buy one take one na ang kanilang chicken burger. Isang patok na food deal na hindi lang basta mura, kundi malasa. Ang sikreto, sila mismo ang nagtitimpla at gumagawa nito. Pagkatapos ihanda, dinidifray ito ng 5 hanggang 7 minuto depende sa lutong trip ng customer. Pwedeng malutong o sakto lang. Kapag well-cooked na ang chicken fillet, ipapatong na ito sa preheated bun na may generous amount ng kanilang signature garlic ranch sauce. Totoo naman ang chicken, di ba? Kaya naman natin siyang lutuin eh. Isipin mo, hindi, madali lang yan. Bili tayong fillet, lutuin natin. Pero dito, aside from the process or procedure na ginawa namin sa fillet, it's the sauce that highlights yung flavor ng chicken namin. Bukod sa garlic ranch, meron ding umayo sauce. Kung ang budget ay below 100 pesos, mabili rin ang kanilang buy one take one classic chicken sandwich na 98 pesos lang. Kung di naman fan ng buy one take one, at trip ang burger na full of toppings gaya ng cheese, coleslaw at iba pa. Merong premium special na double Big Z at Nashville chicken burger. Nag-open kami ng niche market
So, nandito yung affordable na buy one, take one. Meron ding mga burger na talaga namang premium. So, kami yung both na ino-offer, yung buy one, take one at premium burger. Bago naging negosyante, sumubok rin si Shane ng iba't ibang trabaho tulad ng pagiging flight attendant at barista, kung saan siya nasanay sa operations management. I decided to resign kasi it's time na tuparin ko naman yung pangarap ko. Kasi achiever. Sobrang achiever ako. Gusto ko, pag may nakikita ako na mataas na posisyon, ina-achieve ko yon. Ang nakikita minsan ng tao, yung successful story mo na lang. Pero behind that, ang daming iyak, ang daming hindi ka natutulog just to achieve yung kailangan or goal mo. Hanggang ngayon, hindi pa raw makapaniwala si Shane na malayo-layo na rin ang nilakbay ng kanilang negosyo, na sinimulan lang nila sa halagang 6,000 piso. Hindi ako naniniwala nung una na sisikat agad doon sa last 6,000. So, kahit wala ng panggatas yung anak namin, binigay na namin. Then, from there, nung nakita namin na binlog siya, doon nagsumikat yung brand namin. Tapos nagtuloy-tuloy na yung kita nung business namin. Mula sa maliit na burger store noon, mayroon na itong 18 branch sa Marikina at mahigit 100 branch sa Luzon. Kaya nag-focus kami sa Marikina para pag nag-expand kami labas ng Marikina, maaalala na nila na, uy, ito yung madami ng branch sa Marikina. So, parang doon namin nakita na yun yung marketing strategy na ginawa namin. Ito yung kanilang buy one, take one premium chicken burger. Aba! In fairness, malaki ang burger na ito at ang palaman, totoong manok. Sulit ito dahil buy one, take one. Paano kung ganitong karaming chicken burger ang ihahain sa'yo? Ilang kaya ang makakain mo? Ilan kaya ang kaya mong kainin? Kaya, 2 burger lover ang aming hinamon para sa ating eating test challenge with a twist. Meet CM and Erica. Ayan. As a person na mahilig sa chicken, kahit chicken burger pa yan, for the go yan. Kapag isa lang, bitin talaga. Kaya mahilig ako sa buy one, take one, lalo na pag burger. Ang mechanics nito, sa loob ng 3 minuto, maglalaro ang ating mga challengers ng bato-bato pick. Ang mananalo sa bawat pick, may chance na kumain ng chicken burger. Samantalang ang matatalo, kailangan tumakbo papalayo. Siyempre, ang may pinakamaraming panalo, mas maraming burger ang makakain. So, bato pick. Kain, dali. Bato pick. Lalaki ng cut ng chicken, ha? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, wala na. Alam mo, eto lang, pansin ko. Hindi sila nakaubos ng tig-isang buo. Alam mo kung bakit? Kasi nga, ang kakapal ng chicken. Sarap po. Sarap. Lasang-lasa po yung So, mas gusto mong ikaw lagi manalo. Minsan ako po yun. Grabe po, hindi ko in-expect na bagay pala maging burger yung chicken. Oo nga. Sa sulit na sulit daw itong buy one, take one na chicken burger na ito. Talagang kahit pa paano, lalo sa panahon medyo nahihirapan tayo, nagtitipid sa gastos, sulit na sulit ito. May pa-buy one, take one tip pa si Shane. Kailangan ibigay natin yung gusto at needs nila. Kaya, like ko sinasabi, quality muna, then to follow ang profit natin. Kaya kami, yun nga, buy one, take one burger. Kasi maliit man yung margin, yung profit, pero paulit-ulit yung customer, babalikan ka. Dahil sumakses ang negosyo ni Shane. Nakapagpatayo na sila ng warehouse at commissary at kumikita na rin ng 6 digits kada buwan. The only key para mag-succeed ka is ituloy-tuloy mo, ilaban mo. Huwag kang susuko. Kailangan matapang ka harapin lahat ng struggles. Kasi along the way, doon mo makikita yung solution. Mahalagang sangkap na rin ng pagnenegosyo ang mga gimmick at special offer. Basta lagi pa rin siguruhin ang kalidad ng produkto para sa bawat pagbili ng customer, lagi may pa-take one na good experience at babalik pa for more. May kulay yellow, orange, green, at black. Sa matitingkad na kulay pa lang, tila busog na ang mga mata.
Pero ang mga siomay na ito, may ibubuga pa sa palakihan. Yan ang makukulay na flavored jumbo siomay sa Taytay Rizal. Ang bawat kulay ng jumbo siomay may katumbas na flavor. Pork siomay ang white, kulay yellow ang chicken siomay, color orange ang beef siomay, cheesy dynamite ang green, Japanese siomay ang black, yellow na may red dot naman ang crab stick. Available rin ang shark's fin. 100 hanggang 110 pesos ang bawat pack na may 20 pirasong laman. Ang 35 years old na si Jaisel ang may pakulo ng makukulay na flavored jumbo siomay. Bali, nag-start po kaming mag-manufacture ng jumbo siomay year 2023 po. Mahilig talaga kaming kumain ng siomay, kami ng family ko. And napansin namin sa market na parang ordinary siomay lang yung lagi natin nakakain. So parang why not mag-come up tayo ng bagong idea na which is yung jumbo na nga po. At the same time, may mga flavors na rin po tayo na pwedeng pagpilian. Hindi raw inakala ni Jaisel na ang kanilang craving sa siomay ang magiging tulay sa mas malaking kita. Nagsimula sila magtinda ng siomay sa isang maliit na tindahan hanggang online. Mahilig talaga kami mag-business nung husband ko. So nag-start po kami ng food cart, Japanese cake po. Mahilig din po talaga ako mag-post online ng mga anything na pwede ko ibenta like contact lens, mga tsinela, sapatos, ang mga bags. Bata pa lang, namulat na raw si Jaisel sa matinding hamon ng buhay. Nag-start po akong magtrabaho at age of 16. Namatay po kasi agad yung parents ko ng 12 years old po ako. Bali, ang first work ko po is sa fast food chain, sir. And then tuloy-tuloy na po yun. Hanggang sa hindi na po ako nakapag-aral ng college. Actually po, high school graduate lang po ako. Sa anumang negosyo, importante raw ang magandang kalidad. Hindi po namin hinahayaan na ma-compromise yung quality ng product namin kahit anong mangyaring price increase sa market. Hindi rin po kasi namin siya tinitipid sa karne. Yung consistency ng isang produkto na meron kami is yun pa rin, simula hanggang dulo. Meron ng reseller si Jaisel mula Bulacan, Batangas, Laguna, Pampanga at Metro Manila. May kulay yellow, orange, green at black. Sa matitingkad na kulay pa lang, tila busog na ang mga mata. Pero ang mga siomay na ito, may ibubuga pa sa palakihan. Yan ang makukulay na flavored jumbo siomay sa Taytay Rizal. Nandito ho tayo sa Taytay Rizal sa paggawaan ho ng siomay. Pero hindi mga pangkaraniwang siomay ito dahil bukod doon sa may mga jumbo sila, yung malalaking siomay, flavored. May iba-ibang flavor yung ginagawa nilang siomay dito. Ayan. Hi, welcome po, Ma'am Susan. Siya po yung may-ari nito. Opo. So, paano pinili yung mga flavor ng siomay? Nag-isip lang po kami, for example, sa mga mahihilig po sa maanghang, nagkaroon po kami ng cheesy dynamite. So, pakita sa atin ni Jason kung paano ginagawa yung kanilang mga siomay dito. Ay, Ma'am, bali, meron po tayo ditong mix na timplado na po siya, Ma'am. Templado na yan. Opo. Okay, tapos ito yung Yes, Ma'am. Wrapper po. Wrapper. Opo. Tinitimbang po namin siya, depende po kung Gaano karami? 34 po. 34 kilo? 34 grams, Ma'am. Yan! 34 talaga sakto siya. po. O, sige, tapos? Tapos, Ma'am, babalutin po. Ganyan? Ayan, opo. Pagdikitin niyo po siya, Ma'am. Ganon. Opo. Tapos yung kabilang side po. Yan. Opo. Bibilugin siya, Ma'am. Bibilugin. Opo. Pipisil-pisilin lang po siya hanggang maging bilog. Hindi ba isasabog? Hindi naman, Ma'am. Depende sa pagkakalak po nung siomay sa ilalim. Hirap na hirap bilugin Parang napakaraming laman. Yan. Yung iba-ibang kulay ng wrapper nyo, kayo gumagawa? Bali, meron po kaming supplier ng mga wrapper namin, Ma'am. Pagkatapos pong mabalot, ilalagay na po siya Sa doon steamer. sa steamer. For 15 minutes. Okay, lagyan na natin. So, 15 minutes, hintayin natin. So, after 15 minutes, ito na yung siomay, chicken flavor. Kita niyo naman, bilog na bilog at talaga namang makapit na makapit yung kanyang wrapper. So, ito na tayo sa packing area. section. Opo. So, ang isang balot, 20 pieces po yung laman, Ma'am. gaya nito, Opo. Yan. 20 pieces, 100. Yes, Ma'am. Ba't ang mura? Para mas kumita rin po yung ibang mga gusto mag-reserve. Okay. Sige, maglagay na tayo.
ito 100 pesos, 20 pieces. O busog na kayo dito pag ito kinainulam mo. Brown! Ang napili ni Kuya, bakit brown? Favorite Favorite color niya ang brown. Sige, Kuya, kayo na. Tapos sabihin mo sa akin kung anong lasa. Lasang manok po, sir. Hindi siya yung lasa ng pangkaraniwang siomay. Hindi po. So, napili niyong kulay green. Bakit kulay green? Green kasi mga dahon. Talaga, may kanya-kanyang dahilan. Anong lasa? Masarap. Lasang karne. Anong lasa? Lasa talagang Dynamite. dynamite kasi maanghang siya. Mukhang may cheese, ano? Oo, may cheese yan. So, masarap po, pwede ulam. Pwede mo ulam. Hinugot ni Jaisel ang 10,000 pesos mula sa iba pa niyang negosyo para ipuhunan sa kanyang siomay business. Sa ngayon, kumikita na sila hanggang 6 digits kada buwan. Nakagagawa na sila ng hanggang 50,000 piraso ng siomay kada araw. Pero bago nakamit ang jumbo na kita, marami rin pinagdaan ng pagsubok ang kanilang negosyo. Nasisiraan kami ng karne. Yan talaga yung madalas na mangyari sa amin dati kasi wala po kaming freezer na malaki. Pagkasira ng mga machine at yung mga kakulangan po sa mga staff. Dumating po yung time na nalugi po yung business. Marami po talaga kaming nasayang, napuhunan. Ang dating maliit na tindahan ng siomay, meron ng maayos na pwesto. May malaking komisary na rin si Jaisel. Nakapagpundar po kami ng property. Kahit po paano nakakarating na rin po tayo, hindi lang po dito sa Pilipinas, nakapag-travel na din po tayo sa ibang bansa. Ang lahat ng natatamasa ni Jaisel ngayon, alay niya raw sa kanyang mga magulang. Sana naging proud sila sa akin kung ano po yung narating ko ngayon, na kinaya po namin na magkakapatid, na hindi lang po ako na maitawid yung childhood, especially ako yung childhood ko, nang wala na po sila. Extra success din daw kay Jaisel ang makapagbigay ng trabaho sa iba. Sa mga gusto pong magnegosyo, kagaya po namin, ang unang-una po talaga na kailangan na meron kayo is lakas ng loob. Kung puro takot lang po tayo at what ifs kung malugi tayo, wala po tayong mararating. Kailangan po talaga nating tutukan yung ating negosyo. Huwag po natin hayaan na bumabagsak po yung quality ng ating mga produkto. Minsan kung ano pa ang simple at naghanap na kapag nasahugan ng mga bagong pakulo at gimmick, may hatid na sorpresang success! Taas kamay sa mga gustong magka-label. Sa Cebu City, may isang tindahan na namimigay raw ng label para sa mga regalo. Pipili po sila from our product line. And then once po they've chosen the items that they want, they can ask us to label it using the engraving or labeling po through vinyl sticker with their name po or image. They can just wait for it po here at gallery for 15 to 20 minutes. So ganun po siya kabilis. Ngayon pa parating na ang Pasko, hindi ba't napakasarap makatanggap ng regalo na mula sa puso? Yung alam mong iyong-iyo, katulad na lang ng mga personalized gifts na ito. Papaganda, alam mo, parang mamahalin siya. Parang pag binigay mo to, hindi siya, chipanga. Kita nyo yan, lahat yan, pwede nyong palagyan ng label. Bawat sulok sa tindahang ito may mga abubot at anik-anik. Mga aesthetic na pan-display, tumblers, notebooks, speakers, bags, damit, at kung ano-ano pa. Lahat ito, metikulosong pinili para ilagay sa gift gallery na ito. So yung selling point po namin is our customization service. Yun yung pinakamalakas namin na bentahan po, especially when it comes to our items. Gift shop siya na itemized and customized. Hindi na rin kayo paghihintayin dahil mayroon silang same-day customization kung saan makukuha na ang mga regalo sa loob ng 15 to 20 minutes. Pipili lang ng gustong items, ile-layout na nila ang pangalan o label na gusto nyong ipalagay, i-imprenta at saka babalutin. Ayan mga kapuso, ito na yung ating gift box from Cebu. Ayan, may pangalan ko yan, kaya akin yan. Aba, agad-agad ay bumungod sa akin ay mirror. Meron pa akong hairbrush. Wow! Ito, tapos meron pa akong... Ay!
Ba, meron akong mahal pang kape ba? Tatanggal to, no? Ang galing. Oh, ha? Kalain mo yun, may ganyan pala dito. May ganyan pala. Okay. Tapos ito, mga lalagyan ng anik-anik. Mukhang mamahalin, parang may pagka-elegante. Hindi mo sobrang elegant, but nasa gitna. Middle class. Mas maganda naman na ang bibigay nating regalo sa mga taong mahal natin sa buhay ay yung magugustuhan nila at the same time magagamit nila. Pagka nagre-regalo ako, I want to make sure na una, magugustuhan, pangalawa, magagamit. Kasi pag hindi niya magagamit, tatambak lang yan. Mabibili ang gift sets nila mula 300 pesos to 3,000 pesos. Tumatanggap din sila ng mga bultuhang order. Ang gift gallery na ito, nagsimula lang daw noon sa bahay. Nag-start po yung business namin noong 2020 during the lockdown. And napag-isipan namin ng asawa ko na why not mag-start ng business ng gifting since mahilig din naman kaming magbigay ng gifts to our friends and family, especially during the lockdown. Kasi that's our way of showing them that we remember them, they're not alone, that they're special to us. Maaga raw nahilig sa abubot at arts and crafts si Ira. Yung mom ko din po ang naging malaking influence sa akin kasi siya mahilig mag-DIY, parties, gifts, mag-ribbon. So nakita ko po yon sa kanya at nakahiligan ko din po. And eto po, bumalik yung crafting passion ko po nung nag-start yung business ulit. Social media ang naging kasangga ni Ira sa kanilang negosyo. We make sure that we are visible in our social media accounts. That way, people know that we are active, that we are producing items that they need. So, eto nga po, our Facebook, Instagram, and TikTok is active po with postings para naman po ma-build yung brand awareness. And people usually see that we are promoting new products or we are catering to bulk orders or weddings and events, which is very effective. 2 taon mula nang simulan nila ito sa bahay, naisipan nilang magbukas na ng mismong tindahan. So from our home po, dun yung first office namin, nag-rent out po kami ng isang space ng apartment para po to serve as our office, stock room, and production area. And then 2 years later, napag-isipan na naming mag-open ng gift gallery kasi nga mas maganda at iba talaga yung feeling pag mga clients namin, nakikita nila kung ano yung mga items na gusto nilang bilhin from our shop. Tuwing bare months, triple raw ang kinikita ni na Ira. I definitely recommend po this type of business to those who are planning to start one, especially during the gift-giving season. Maganda kasi po yung feeling na nakakapag-tanggap ka ng regalo na may pangalan ninyo. So ito po ay isang malaking bagay kung bakit patok po siya ngayon, especially online, kasi yung mga tao naghahanap talaga ng mga items na may label nila or even mga quotes para naman to make it more personalized and special. Para makasabay sa dagsaan ng orders, nagdadagdag daw sila ng tauhan. Kumikita po kami ng abot ng 6 digits, especially during the peak season. So yung mga corporate and companies, they come to us asking ano po yung mga ideas ninyo, how we can give tokens to our clients or employees. And ito po yung malaking bagay kung bakit na umaabot ng 6 digits yung kita every month during the burr season. Ang kanilang kinikita, pinaiikot din nila sa negosyo. Nag-upgrade kami to a bigger car to accommodate our deliveries. Number 2 po, we were able to purchase machineries na for customization, which is malaking tulong talaga sa business namin. And lastly, nakapag-gallery po kami. Magandang bagay po talaga na meron tayong financial plan, especially for the business, para hindi po tayo mahirapan na magkaroon ng mga stocks on hand and to accommodate orders of our clients. Para kay Ira, importante raw alamin ang personal hugot sa pagninegosyo. I believe talaga that when you are able to showcase the things that you are really passionate about, people will also promote what you do. Importante po na passionate tayo sa ginagawa natin. When you know that you love what you do, you never have to work a day in your life. And this is important po para po malaman ninyo na kanino kayo bumabangon bawat araw, para sa ano yung ginagawa ninyo,
at kung bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na gusto nyong gawin sa buhay. Hindi lang sa regalo magandang mag-personalize, pati sa negosyo. Mas maganda kung may personal touch dahil iba talaga kapag ang ginagawa, masasabi mong iyong-iyo. Kaya bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Susan tayo!